Walang perfect na couples, walang perfect na marriage. Walang perfect na parents. Nobody's perfect nga, di ba? May nagtanong, totoo ba ang discrimination ng Korean sa mga Pinoy? Alam nyo, isa yun sa mga hindi ko gusto sa mga Koreans. Nang lulook down talaga sila to netizens. Kayo mga mommies, paano nyo hinahandle yung breakdown ng mga anak nyo? Hi baby! Hi! Sarap ng patatas. Okay. Bye-bye! We're fighting! Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel and this is my life in Korea. Rainy season na sa Korea to netizens. Bilis na ng ano? Maluto ng garlic. Bye-bye! May tira si Ijun. Kainin ko na. Kain tayo to netizens. Bad weather ang panahon. Ang sarap humiga. And maghilata, matulog. Alam niyo yun? How are you to netizens? Si Ijun, relax na. Tapos na finals niya. Hindi na din mabigat ang kanyang bag. Grabe. Si Ina, last day niya today ng finals. So, nagpaalam siya kung pwedeng gumala after class. Kasama yung mga friends niya. Sabi ko, go. Enjoy your day. Deserve mo yan. Sabi ko nga sa inyo to netizens, ang style ng mga kids, study hard, play hard. Si Ijun, kahapon naman, nagpaalam kung pwedeng umabsent kasi manunood sila ng sine ng mga friends niya. Sabi ko, go! Watch a movie. Absent ka sa academy. Brand ng containers ko, Lock and Lock and Glass Lock. Kahit umuulan, medyo maalinsangan to netizens. Ang lagkit sa pakiramdam. Sobrang maulan. Ngayon, umaraw na. Ang ganda ng sky, oh. Clear na clear. Hi, to netizens! Maghahasa ako ng gunting and knives. Mapurol na kasi. Nakakatakot din kapag masyadong matalas. Saktong talas lang dapat. Try nga natin. Oy, okay na. Kailangan ko din naman tong hugasan. Okay. May nagtanong, kapag umuwi
uuwi ng late ang mga kids, lalong-lalo na si Ina. Nasaan si Alex? Natutulog siya, syempre. Hindi. Hinahayaan kong matulog si Alex kasi maaga siyang pumapasok. Kailangan niya din ng pahinga. Alam niyo, ang asawa ko, hindi pagod yung katawan niya sa trabaho. Pagod yung mata niya and yung utak niya. Pero, si Alex is very considerate sa akin. So, what he does, nag-alternate kami. May mga times na siya yung naghihintay kay Ina. And, natutulog siya sa room ni Ina. Lilipat na lang siya ng higaan kapag dumating na si Ina. Kasi, may mga araw din na hindi ko na kinakaya yung antok ko. As in, pagod na pagod ako. Antok na antok ako. Buti na lang alam nyo, nagkukusa si Alex. Sinasabi niya, matulog ka na wife, ako na maghihintay. May mga times na wala akong tiwala kay Alex kasi alam nyo, ang bilis niyang gumawa ng tulog. As in, pagkahiga niya, naghihilik na siya kagad. Kahit naman patulugin ako ni Alex, hindi ko pa rin kaya na hindi hintayin si Ina. Kailangan kong i-chop to. Galing to sa farm. Paano i-preserve ang spring onions? Alam nyo, ang tip na to natutunan ko from Omoni. Ang gagawin nyo is huhugasan nyo muna yung spring onions, tapos medyo patuyuin nyo, and then i-chop nyo. Ilalagay sa container. Siyempre, maanghang din to, no? Oh, ang anghang. Oh! Wait, mag-aircon lang ako. Sabi ko kay Omoni, wag na akong bigyan ng masyadong madami kasi hindi rin naman, naluluto ka agad. Tsaka ako, ayoko ng masyadong maraming laman ang ref. Hindi ako makahinga. Alam nyo, si Omoni, magbibigay yun sa akin ng naka-chop na. Para hindi ko na gagawin. Iluluto ko na lang. Ganun si Omoni. Yung last time na nagpunta kami sa farm, nagkwento ko kay Omoni. Sabi ko, Omoni, grabe, ang hirap maging estudyante and ang hirap maging nanay dito sa Korea. Sabi ko, lagi akong puyat kakahintay kay Ina. Sabi niya, ganyan talaga dito sa Korea. Konting tiis na lang. Pagka-graduate ni Ina ng high school, makakahinga ka na din. Kailangan mong tutukan si Ina ngayon. Mas asikasuhin mo kasi yung high school yung pinakamahirap na part. Kasi alam nyo, sa high school mag-start, yung accumulation ng grades and ng scores, ganun, para makapasok ka sa magandang university. Tinanong ko kay Omoni, bakit ganun ang education system sa Korea? Nakakapagod, nakaka-stress. Sabi ko, aral ng aral yung mga estudyante. Sabi niya kasi, ang tagal na sakop ng bansang Korea. And nung nag-start na umunlad ang Korea, they wanna make sure na hindi na ulit sila maghihirap. So, ang ginawa daw nila, nag-aral sila na nag-aral. Parang nag-isip sila ng pwede nilang i-sell, hindi lang locally, but globally. Wow! And gusto nila na kahit maliit silang bansa, kilala pa rin sila and powerful pa rin sila. So, hindi daw yun magagawa kung hindi ka mag-aaral. And alam nyo, I think totoo yun. Kasi, ang Korea, isa sa mga maganda ang economy. Tapos, may sariling brand ang Korea na sobrang sikat. Hindi lang dito sa Korea, kundi sa iba't ibang bansa, 'di ba? So, lahat daw yun na-achieve ng Korea dahil sa pag-aaral nila. And napansin ko lang ang mga Koreans, hindi nila kailangan mga ibang bansa para kumita ng malaking pera. Kasi na-earn na nila yun dito sa Korea.
Basta, maganda yung background mo and magaling ka. Si Ina and Ijun, wala naman silang plan mag-work sa ibang bansa. Mas gusto nila dito sa Korea mag-aral, magtrabaho, which I think okay naman. Ayoko naman kasing mapalayo sa mga anak ko. And sabi din ni Omoni, ang mga Koreans, ayaw nila na behind sila. So, lagi yan advance. Sabi ni Abu Ji naman, factor din kasi siguro na 4 seasons ang South Korea. So, they always prepare in advance. Like, bago magtaglamig, nag-stock na sila ng mga supplies, ng mga pagkain, ng kimchi, ganun. So, parang ganun din daw sa pag-aaral. Kailangan nauuna sila. Maganda naman yon. Kaya lang, ang kapalit is too much pressure and stress. Ang gusto ko naman kay Abu Ji and Omoni, they always remind us, even the kids, na may time dapat to enjoy, hindi lang puro aral. Nung nag-visit kami kasama si Ijun, nagbigay sila ng cash kay Ijun and kay Ina. Alam niyo ang sabi ni Omoni kay Ijun, you use that money to go out with your friends since tapos na ang finals. Enjoy mo na yung time mo. Tapos, binili nila si Ijun, ibigay mo tong 20,000 won kay Nuna mo. And ang sister-in-law ko, nagbigay kay Ina ng gift certificate worth 30,000 won para magamit din ni Ina pang gala, pangkain, together with her friends, ganun. Okay, schedule ng usap namin mag-asawa. 여보세요. I'm chopping the spring onions. 그거 있다고? 괜찮아? 술 많이 마셨지? 많이 안 마셨어. 아니, 그냥 잤잖아. 그냥 자주면 어떻게 자? 알았어. 끊어. 그래요. 이따 봐. 사랑해요. Alam nyo, ang laki din ng pagbabago sa relationship naming mag-asawa. Yang call every lunch break. Dati hindi yan ginagawa ni Alex. Pero ngayon, consistent na siya. Next time, ikwento ko sa inyo yung story kung bakit muntik na kaming maghiwalay. I-share ko yung story para ma-inspire kayo and somehow may matutunan kayo from our story. Kasi alam nyo, walang perfect na couples, walang perfect na marriage, walang perfect na parents. Nobody's perfect nga, di ba? Okay, done na talaga to. Ito naman medyo mahaba. Pang halo sa ulam. Or pag nagpapakulo ng sabaw, ganun. May nagtanong, totoo ba ang discrimination ng Korean sa mga Pinoy? Alam nyo, isa yun sa mga hindi ko gusto sa mga Koreans. Nang lulook down talaga sila to netizens. Kasi alam nyo to netizens, ang common na trabaho ng mga Pinoy dito sa Korea ay sa factory. So, I think yung mga factory workers talaga ang nakaka-experience ng discrimination na malala. Hindi lang Pinoy, pati mga ibang lahi din. Ayokong siraan ng Koreans kasi Korean ang family ko. Pero talagang may ugali sila na ganun. Pero alam nyo, hindi ko alam yung sinasabi nyo na merong certain place na hindi tumatanggap ng Pinoy sa Seoul. Hindi ko yun alam to netizen. So, hindi ako makakapag-react kung totoo yun or hindi. Kasi, I don't know yung issue na yun. Itong garlic, galing din to sa farm. Pag madami kang supplies, matrabaho din actually. Kailangan mo lang talagang ipagan.
Ayaw na mabuksan. Ayaw na mabuksan. Okay. Hindi ba ako nape-pressure sa future kapag ako na yung maghahanda para sa family traditions and occasions? Hindi naman, to netizens. Kasi, alam ko si Omoni, hindi ako niyan papabayaan mag-isa. And alam ko na ang asawa ko, hindi ako hahayaang mahirapan mag-isa. Tsaka sinasabi ko na kay Abu G na yung ihahanda sa ancestral rites, pag hindi ko kayang lutuin, bibili na lang ako, sabi ko siya. Sabi ni Abu G, hindi ko yan kakainin, yung binili mo. Sabi ko, sige, ikaw magugutom. Sabi ko sa kanya, huwag mo na akong pahirapan, Abu G. Sabi niya, that time, wala ka nang aasikasuhin kasi malalaki na yung mga anak mo. Sabi ko, that time may edad na din ako, Abu G. Hindi ko na din kaya magluto ng kagaya ng ginagawa ni Omoni. Kasi Omoni, alam niya to the rescue yan. Oo, tama. Bumili ka na lang. Huwag mo nang pahirapan sarili mo. Yan si Abu G mo, gustong pinapahirapan ako. Pero alam nyo, I think, kaya gusto ni Abu G yung home cook kasi mas na-appreciate niya yung effort. And I think, yun yung lambing niya kay Omoni and sa akin. Kasi alam niyo si Abu G, mahilig siya kumain, pero puro Korean food. Kaya lang, ang hindi naiisip ni Abu G, nakakapagod din. Yung magluto-luto. Lalo na yung mga Korean, food kasi ang daming side dishes to netizens. Sobra. Si Abu G, ang ginagawa niya, tanim siya ng tanim ng mga lulutuin, gagawin ni Omoni. Pero si Omoni, nagsasabi na huwag ka nang magtanim kasi hindi ko na kaya. So, this year, alam nyo, napansin ko, ang daming lupa na walang tanim. Even yung sa greenhouse, wala masyadong tanim. Dati si Abu G, halos lahat ng pwedeng itanim, itatanim niya talaga. Buti na lang alam nyo, nakikinig na siya kay Omoni. Abu G, matigas din ulo eh. Nagtatalo ba si Abu G and Omoni? Oo naman, lalo na ngayong nagkaedad sila. Sinong umaawat? Yung sister-in-law ko. Dinadaan sa biro. Hindi ko kasi napapakita sa inyo to netizens. Parang ang awkward kasi na mag-video ako pag meron kaming usapang pamilya, ganyan. Pero yun yung pinaka na-enjoy ko sa farm. May family bonding. Yung si Omoni, maghahanda ng merienda sa table, tapos kami, nagkwekwentuhan, tumatawa, ganyan. Alam niyo, malaking bagay na nakakapagsalita ako ng Korean language. Kasi, may nagiging bonding kami ng mga biyanan ko. Dati nung hindi pa ako marunong magsalita, alam niyo, every time na pupunta kami sa farm, inip na inip ako. Kasi hindi ako na makapagsalita eh. Tapos hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi nila. Ngayon, nakikipagsabayan na ako sa daldalan. Si Alex talaga hindi siya masalita. Ako yung nagkikwento about sa life ng mga kids. Tapos pag hindi ko na kayang i-Korean, sinasabi ko kay Alex, ikaw na, saluhin mo na ako. Si Abu G naman, ang gusto niyang mangyari, matutunan ko yung mga malalalim na salita. Kaya lagi niya akong kinakausap nung sobrang lalim. Sinasabi ko sa kanya, Abu G, yung simple na lang, sentence, para maintindihan ko, sabi niya. Yan nga yung dapat mong i-improve eh. Sabi niya, dito ka sa Korea nakatira, hindi lang naman kami ang kausap mo. May makakausap ka na ibang tao. O, paano kung di mo sila maintindihan? Anong sasabihin nila sa'yo? Sabi ni Abu G, para sa iyang ginagawa ko. Sabi ko, hindi mo naman ine-explain sa akin yung meaning ng salita eh. Tapos sabi niya, hindi ka naman nagtatanong eh. Ay, natapos din. Thank you, Lord.
Ito nakalagay lang sa fridge to, netizens. Hindi naman nasisira. Thank you, Lord. Gagawin kong side dish yung marble potatoes na galing sa farm. Ang dami nga binigay ni Omoni. Ito yan, Kailangan malinis yung marble potatoes. Kasi lulutuin ko to ng may balat. Bago to, by the way. Red potatoes to, netizens. Ang ganda ng kulay, Naglagay ako ng 1,200 ml ng tubig. Tapos ito naman, Jin Kanjang, 150 ml ng soy sauce. Maglalagay din ako ng kelp, pampalasa. Okay, saka natin papakuluan. Maglagay din tayo ng 3 spoons of sugar. Wala na pala. Busin ko na. Kumukulo na. Tatanggalin natin yung kelp. Okay, lalagay na natin ang potatoes. Saka natin lalagyan ng corn syrup. Ay, kulang yung corn syrup. Okay, since kulang yung corn syrup ko, maglalagay ako ng oligodang. Ito yon. Busin ko na din. Ubus na yung mga pampatamis ko. Pakukuluin lang natin hanggang lumambot ang potatoes. Magluluto ako ng may untang. May nabili ako sa Mart last time. Ito yung ulo ng salmon. Yan, Pang may untang to. Mushroom, galing to sa farm. Hindi ko na kailangan timplahan. Meron na seasoning na free. Okay. Done ang ating pamjachorim. Lagyan natin ng tubig. And takpan. Mainit sa labas to, netizens. Kailangan ko pa naman bumili ng gulay. Ilalagay ko dun sa meuntang. Isisigang ko sana yung ulo ng salmon. Kaya lang, hindi naman gusto ng family ko yung sinigang. Unbox tayo to, netizens. This one is from Medel. Brand ng hearing device ni Ijun. Nag-order kami ng batteries. Kailangan na namin bumili ng bagong hearing device niya. Ang mahal kasi ito, netizens. Ayan. Yung battery is made in Germany. Kaya mahal Ay. Bumili ako ng hanger for caps and belts. Ito yun, May nagtanong, okay ba ako na hindi lumalabas kasama yung ibang mga Pinay na kaibigan? Alam niyo, sa totoo lang, yes, okay na okay ako. Okay ako sa company ng asawa ko. Okay ako sa company ko. Hindi ko na hinahanap yung gala-gala together with friends. Mas nilulook forward ko yung time ko together with my husband and with my kids. Pero may mga friends ako.
Bumili pala ako ng panty liner. Nakalimutan kung ano yung binili. Mas mura kasi kapag sa online, bumili. Tsaka, ngayong summer, tinatamad akong maglalabas-labas. Okay. May binili ako na stand. Pero tinatamad na akong i-set up eh. Next time ko na i-share to tayo, Simpson. Okay. Hala, kanina maaraw lang, ngayon makulimlim na. Ano ba yan? Kain tayo to, netizens. Dala to nila Tita Kim. Galing Pangasinan. Ito ay tupig. Favorite ko to eh. Hindi pa to sira. Nilagay ko to sa freezer. Tapos, kumukuha lang ako ng dalawa-dalawa pag kakain ako. Masarap ang tupig ng Pangasinan. Sarap. To netizens, nagtanong ako, taga saan kayo? Ako sa Pilipinas. Lumaki ako sa Manila. Hanggang sa mag-asawa ko. Ngayon, ako naman ay nasa Gyeonggi-do, South Korea. Anong sikat na delicacy sa probinsya nyo? Sa Pangasinan, ang sikat is bagoong isda, mangga, puto, bangus. Sa probinsya nyo ba ano? Sarap talaga ng tupig. May natira pa akong cheese sticks. Merienda ko habang nanonood ng K-drama. Nood lang ako ng drama to netizens. Dahil lang kayo. Nagpapaluto si Ijo ng spaghetti. Relax na siya. Naghihintay na lang ng summer break. Yung spaghetti ni Ijun medyo special kasi nilalagyan ng cheese and fried egg. Okay, pag malambot na yung noodles, kailangang i-drain. Mag-iwan lang ng 1 spoon na water. Drain ko lang. Saka natin ilalagay yung powder. Haluing maigi. Then, inalagay natin yung olive oil, cheddar cheese, and then the fried egg. Kailangan i-microwave. Hinahayaan ko siyang mag-computer games. He did great naman sa finals. Mamaya pa academy niya eh. Nina is home. Hi, baby. 하이. 이거 사실 코르티스 앨범이야. Oh my God! Oh, unboxing eh. 알았어, 좀 Oh, bumili siya ng Cortez album. Sabi ko, wag na siya bumili. Sabi niya, pera ko naman, mami. Okay. Money nga. She likes Cortez kasi. Sit down naman. What's inside? 이게 그거야. Ah! 오! Oh, yan. Oh. 뭐 진짜 Handsome ba sila? Parang di naman sila handsome. Ito. 나쁘지 않고. 안녕하세요. Gusto niya yung gupit niya. Maganda ba yung haircut ni Ijun? Siya yung
pumili ng style na yun. And alam niyo na, nagbibinata, gustong sumunod sa uso. So, hinayaan ko na. Anyway, maiba ko to netizens. Si Ina, umiiyak kanina habang kausap si Apa niya. Kasi hindi siya satisfied sa result ng finals. Pero nung nakita naman namin ni Alex, for us, okay naman. Kasi above average eh. And hindi naman siya bagsak. Pero kasi ang sabi niya, she studied hard, nagpuyad talaga siya para mas tumaas yung scores niya. Pero ganun pa rin yung result. So, iyak siya ng iyak. Sabi niya, hindi ko alam paano ako makaka-get over. Bata pa lang ganun na si Ina. Kasi achiever talaga siya. Parang gusto niyang mag-excel sa lahat ng ginagawa niya. Sa piano, taekwondo, sa art, sa math, sa English, sa lahat. So kami ni Alex talaga, every time na darating si Ina sa ganitong sitwasyon, lagi na kaming nakaalalay niyan. Pinag-uusapan na namin yan ni Alex. Kasi kilala namin si Ina eh. Alam namin yung personality niya. Buti okay na siya. Kanina talaga, sobrang iyak niya talaga. Nag-breakdown siya. Akala ko okay. Kasi pinakita niya eh. Sabi ko, wow, great job. So, tumawag kami kagad sa apa niya. Tapos, nung sinabi din ni apa niya na, charan eh, ganon. Ayan na. As in, umiyak na talaga siya. Although nag-express siya ng feelings niya. So, sabi namin ni Alex, we're happy that you did your best. Sabi namin, nakita namin kung paano ka mag-aral, kung paano ka magpuyat, paghandaan ng final. So, enough na yun for us. Sabi niya, hindi yun enough for me. So, yun. Anyway, sinabi na lang ni Alex na, sige, mag-rest ka muna, mag-usap tayo ulit pagdating ko, ganun. So, ang ginagawa niya ngayon, nag-organize siya ng room niya, yung mga gamit-gamit niya. Na-appreciate ko naman si Ina, kasi hindi siya nahihiyang magpakita ng emotion sa amin, ng apa niya. Yun. I think kasi, she also gets support from us, so, open siya na mag-express sa amin. Sabi ko nga sa kanya, tigilan niya na yung expectations. Tumatawag. Tumawag yung teacher, hinihintay si Ina. Sabi ni Ina, wala siyang class today kasi katatapos lang ng finals. So, ine-expect niya na makakapag-rest siya. Tinanong ko lang kung papasok siya, yung naluluha na naman. Sabi ko na lang, sige na, mag-rest ka lang. Kayo, mga mommies, paano niyo hina-handle yung breakdown ng mga anak niyo? Ay, ito na naman yung teacher. 네, 여보세요? Pinapapasok ng teacher si Ina. Sabi ko, katatapos lang ng finals, gusto magpahinga ni Ina. Sabi ko, please, understand. Sabi ng teacher, kailangan mag-prepare na sa susunod na level. Sabi ko, she really wants to rest. Please. So, yun. Anyway, may dinner naman na kami, so, magre-rest lang ako. Sabi ko kay Ina, tulungan ka ni Mami mag-ayos ng room mo. Hindi na, Oma, ako na. So, this is our dinner. Ito yung pork na bigay ni Omoni. Then, ito yung meontang. Then, side dishes. This is our dinner. Kain tayo. 내가 당신의 디너야? Yes, you are my dinner.
Nagluto pa naman ako ng special dinner kasi tapos na yung finals ng mga bata. Sarap ng patatas. Si Ina pala, yung above average na scores. 2 subjects lang naman. The rest, matataas. End ko na yung video to netizens. Bye! See you sa next vlog! Bye-bye. You say bye, Ate. Bye-bye. Bye. Pina-set up ko na kay Alex yung stand. Sasabitan ko to ng bag. 아니, 너 오자마자 끄네. 해야지 이제. Thank you, Lord. Okay na si Ina. 시원하게 아이스크림 먹어 빨리. Ice cream time. Bumili kami ng, Baskin Robbins. Yung isa fill na fill niya yung gupit niya eh.